outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Kung titingnan ho natin, that everybody in the world are invited. And we're invited. Kung titingnan mo, lahat ho, invita. Kahit ikaw ay good or bad, you are invited. Kaya nga sabi sa salita ng Panginoon, John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, but whosoever believeth and He should not perish, but have everlasting life. Kung titingnan ho natin, within the family of God, naroon din yun hoy, nasa loob. Nakala mo lahat yun ay mga bride, nakaputi na pangkasal. Pero ang Panginoon ay may tinitingnan ho siya. Hello? Nag-isip natin, pakiramdam natin, tayo'y maliligtas. Tayo ay kasama doon sa Pilipinong naabot ng invitation. Yes, naabot yung invitation, dumalo sila, pero hindi sila nakasuot ng wedding dress. Tingnan ho natin. Nakapasok na sila doon. Nakapasok na sila sa kaharian ng Panginoon during that time. Pero, hindi sila naka-wedding dress. Ano po yun ang represent nito? Kung titingnan ho natin dito, sa chapter Ephesians chapter 4 verse 24. Sabi dito, in that you put on the new man, which was created according to God in true righteousness and holiness. Ano daw ang isusuot natin? Kailangan, pag sa invitation daw na yon, tayo nga ay nag-response sa that invitation, tayo nga ay nag-receive sa ating Panginoong Jesus, but as we go along the way, sa ating paglilingkod sa Panginoon, kailangang i-put on natin ang bagong pagkatao. Hello? Amen. Naintindihan nyo? Kailangan i-put on natin yung bagong pagkatao. Sinasabing tayo ay born again at hindi burned again. Nakon? Sabi dito we have to put on, new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Sa Colossians chapter 3 verse 10, and have put on the new man, inulit pa rin ho dito who is renewed in knowledge according to the image of Him who created him. According to the image, sa imahe ng Diyos, ay tayo'y sumunod sa imahe ng ating Panginoon. Sometimes natitake for granted ang lahat ng bagay na ito. Tapos dito, sabi ito sa verse 12, Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies. Tingnan ho natin sa Colossians chapter 3, verse 12 na ako. Tingnan mo natin dito. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Kung titingnan mo, kailangan pala yung fruit of the Spirit ay sakbit ho natin as we put on the new man. If we will desire para tayo yung magiging ganap na magiging bride ng Panginoon, para doon sa invitation na yon, kailangan isakbit natin, we will put on, parang dress ba? I-put on, isuot natin ang sabi dito, isuot natin ang mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, kababaang loob, at sablanot. Long suffering. Hallelujah! Sabihin mo sa iyong katabi kapatid. Dapat ating masakbit nito, maisuot natin ang mga bagay na ito. Hallelujah! Hallelujah! Sa Revelation chapter 3 verse 4, sabi po dito, You have a few names even in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in while, for they are worthy. He who overcomes shall be clothed in white garments. Ang mga overcomer ho ng mga anak ng Diyos, ang mga overcomer po sa mga pagsubok, sila po ang susuutan ng white garments. Hallelujah! Palakpakan ho natin ang Panginoon.
Hallelujah. Kung nakakaranas man tayo ng mga pagsubok, pag overcomer ka, ano? Pag malampasan mo yon, sige lang kapatid, lampasan natin yung pagsubok na yon. Lingkod ka pa rin sa Panginoon. Kahit ano man ang nangyayari sa kapaligiran mo, hindi ka apektado. Hindi tayo pa apektado sa nangyayari sa nakapaligid sa atin. Hindi tayo apektado kung ano man nangyayari sa trabaho natin. Basta tayo mag-pray, maglingkod tayo sa Panginoon. Dahil sa pagagawa noon, tayo'y bibigyan, overcomer tayo sa lahat ng yon. Tayo pa'y susuotan ng puting damit ng Diyos. Hallelujah! Overcomer po, napakahalaga po ito. Oh, thank God. Nawa po, Panginoon. Sabi mo sa aking sarili, Panginoon, naway maging overcomer po ako. Hallelujah. Sa temptation man, sa pagsubok man na dumating, naway magiging overcomer po tayo. Hallelujah. Kasi po, kahit nasa wedding na pala tayo, kung ang damit natin ay nadungisan, nakaputi man sana tayo, pero nadungisan siya, nabahiran siya. Yun ay, pag nakita tayo ng hari, sabi niya, "Oy, bakit dyan ka? Bakit ganyan ang kulay ng damit mo?" Hello? Napakahalaga po na tayo magiging overcomer in trials man o in temptation, in problems. Hallelujah. Sa Matthew chapter 22 verse 11, "But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have a wedding garment. What will be the king do to those who are not wearing wedding garments?" Sabi dito sa verse 12, "So he said to him, 'Friend, how did you come in here without a wedding garment?' And he was speechless." Yes, lahat po ay invited. Lahat po ay welcome. Pero ang karapat-dapat lang na pumasok doon ay yung mga taong nakaupo, ay nakasuot ng pangkasalan. Dahil kung hindi po tayo nakasuot, ay hindi din po tayo karapat-dapat doon. Kung titingnan po natin, sabi po sa Song of Solomon, chapter 2, verse 16, sabi dito, "My beloved is mine and I am his." May kanta yun my beloved and he is mine. I'm my beloved and he is mine. His banner over me is love. Diba may kantang ganon? I'm my beloved and he is mine. His banner over me is love. Diba? May song na yun eh. Beloved natin ay ang ating Panginoon. At sabihin mo sa Panginoon, "Panginoon, iyo mo ako. Panginoon, gawin mo ako ang perfectong bride." Ang gusto ng Panginoon na tayo ipagalinisin niyang isang bride na spotless. Bride na, alam mo, tayo nga eh, especially sa isang lalaki, napaka-importante po yung virginity, especially when it comes to Filipino. Pero hindi na yata uso yun ngayon. Hindi na yata uso, as long mahal. Anyway, in the spiritual realm, tayo naman, hindi naman tayo virgin sa spiritual. It's because nadungisan tayo ng kasalanan. But praise God, dahil sa banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, tayo po'y nalinisan. Tayo po'y anong dungis man natin, pinawalang sala tayo ng Panginoon. Ano man yung nakaraan natin, kinalimutan ng Panginoon. Ganon po tayo niyan winelcome bilang bride ng Panginoon. Kung sa mata ng tao wala tayo, hindi tayo karapat-dapat, madumi yung buhay at nakaraan natin. Naalala mo si Mary Magdalene? Pero yun ang minahal ng ating Panginoon. Kahit ano ang nakaraan niya, pero sa harapan ng Panginoon, dahil may broken heart siya, na idunurog niya yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon, siya po ay ibinuo ng Panginoon muli. Nasira man ang kaaway ito, pero inirestore ng Panginoon. Ganun po, pag idiniklear natin sa Panginoon,